Oh, ito na naman tayo. SMB versus TNT Finals Philippine Cup. Alam mo, parang ex mo to na paulit-ulit mong binabalikan tapos umaasa ka na this time, magbabago na. Mga kapaukas, welcome po sa PBA Philippine Cup Finals 2026 version San Miguel Beermen versus TNT Tropang Giga, no? Itong serye na ito para sa TNT, parang ang mga sasabihin ng mga TNT fans, bro, iba na to, mas mature na at mas magaling na ang TNT ngayon. Para naman sa mga SMB, ganun ba? Philippine Cup? Okay, finals ulit. Amin yung trophy na yan. Yan. Pag-usapan natin yan ha. At ang gagawin ko dito sa video na ito, sabihin ko sa inyo kung ano yung keys to win, yung aking prediction, yung aking picks. Okay? And let me know kung agree ka sa akin. Usapan natin. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay, number one, independent sport voice. Para maalala nyo, guys, pinapagawa ko pa lang yung cup, ha? Relax lang kayo dyan. Usapang basketball, usapang PBA. I've always loved the PBA. Hindi lang ako masyado nakapag-usap kasi nga nagtampo ko nung ano eh. Pero ngayon, mukhang excited ito, ha? At no bias ito kasi alam niyo naman, inebra ako. Pero ito, pag-uusapan natin ang tunay na mangyayari. Just in case, guys, comment na kayo kagad kung kayo po ay SMB, kung kayo po ay TNT. Sabi ng isa, Sir, sa TNT ka kasi tinalo ng SMB yung Hinebra. Real talk muna tayo, no? Kung pelikula ito, SMB ang kontrabida. Agree ba kayo? SMB ang kontrabida. Alam mo kung bakit? Lagi kasing panalo eh. Last two finals nila, parehong panalo ang San Miguel. 2023, heartbreak game 7, ano? If I'm not mistaken, 2024, mas maikli, mas masakit, no? Parang wala na, lagi na lang SMB, no? So coming into the series, ang tanong, hindi kung kaya ba ng TNT. Ang tanong, paano nila pipigilan ang San Miguel Beermen? Kasi historically, parang cheat code eh. Parang pag Philippine Cup Finals, parang Beermen na yan. Matik na. So pag-usapan na muna natin yung keys to win sa San Miguel Beermen. Okay, let me know if you agree ka sa akin ha. Simulan natin yung obvious. Yung obvious, Jun Mar Fajardo, JMF. Parang alam mo na yung alam mo na yung galawan ng SMB, alam na ng buong Pilipinas ang gagawin ng SMB. Ipasok kay Junmar Fajardo, ibigay kay Junmar Fajardo, Junmar Fajardo with the rebound. Alam na rin ng TNT yan. Pero ang problema, alam mo, alam ko, alam nila, anong gagawin? Kahit alam mo, parang hindi mo pa rin mapipigilan. Para siyang destiny. Pag dinoble team mo, kick out sa 3. Pag hindi, 2 points, may kasama pang foul. Tapos, titignan ka pa ng konti. No? Parang finals MVP, parang MVP consistency. Ganyan po si Junmar Fajardo. Hintayin nyo maging lolo si Junmar Fajardo. Problema, kahit lolo na, kahit mabagal na nga, consistent pa rin. He can dominate and he can contribute offense, defense. Yan ang problema ng TNT. That's the number one factor for San Miguel Beermen. Number 2, bench ng SMB. Yung usually, pag may bench player ka, yung pamalit mo, parang mamimili ka pa, paano to? Pero pag SMB, di nagkakatalo. Yung bench parang handaan sa fiesta, kumbaga, no? Parang lahat pwede. Lahat may pwedeng ilabas. Pagtingin mo, may Chris Rosra. Tahimik, pero pwedeng pumutok. Don Troliano, biglang umiinit kung kailangan. Tautua, trabaho lang yan. Pero, walang arte. Diretso lang. Samantala, pag TNT ang titingnan mo, pag pagod na yung starters, parang nagkakatinginan pa. Ikaw na ba? Ako na ba? So, sa best of 7 series, lalabas at lalabas yung depth issue. So, ang lamang dyan, yung SMB, obviously. So, those are 2 things. Yung basic lang yan, ha? Pero, let's go to TNT. Para sa TNT, para sa akin, kung may Junmar sila, may Calvin of Tana, it has to be that guy. He has to be on Tana, on the spot. Kung TNT, ito yung gabi-gabi, no? Kung TNT fan ka, ito yung gabi-gabi na pinagdadasal mo na, Lord, sana po si Calvin of Tana,
maging mainit. Kasi pag off si Optana at hindi pumutok, delikado. Pero pag on, may spacing, may confidence, may tapang, yun ang dapat mangyari. Hindi pwedeng yung regular lang yung laro ni Optana. Pag hindi, mahirap. Kailangan assertive si Optana. He cannot be a nice guy. Especially, alam ko, gusto niya makabawi. And number 2 para sa akin is discipline. Sa free throws, credit where credit is due. Magaling talaga ang TNT sa free throws. Ibig sabihin nito, pag close game, may chance talaga sila. Pero minsan kasi sobrang patience ng TNT, parang hesitant na sila. Sa SMB, hindi pwedeng maging choosy. Pag may tira, tirahin mo na. Ano mo na yan? No? Pag nagdadalawang isip ka, diyan ka matatapos. Okay? So, here's the X factor. X factor for SMB. So, unang-una, ang SMB, ang X factor nila, hindi pangalan. Momentum. Isang random guy biglang titira ng 3, biglang makakascore ng sunod-sunod, no? Game changer agad yan. Ito yung tipo ng team na kahit tama ang depensa mo ay may sasabog at may sasabog pa rin sa lalim po ng SMB. Okay? So, yan. Para naman sa TNT, let me know kung TNT fans, kung agree ka dito, TNT, mas gutom. Para sa akin pananaw, siguro gutom pa rin yung SMB. Parang hindi na nga nabusog yan. Lahat na lang ng championship, kinuha nila eh. Pero sa tingin ko, may mas patutunayan ang Talking Tech sa serye na ito. No? Kung makuha nila yung first 2 games, ay biglang mag-iba usapan. Diba? Lagi naman ganyan. Kung sino makauna, talagang ganun. So, dapat hindi talaga makauna yung SMB. So, pag nakauna ang TNT, confidence building yan. At yun, at least alam nila na kaya nilang manalo sa SMB. Pero if you wanna be really analytics about this, if you want pure stats, let me share this one para sa inyo. No? Para sa akin, SMB lamang sa inside scoring, rebounding, definitely experience, and definitely bench. Those are 4 items for you guys. Agree? TNT. Ang daming alam ni Pau Salud. Kala ko pang boxing lang yan. Kaya nga, bago ko sabihin niyo sa TNT, subscribe, hit that notification bell. Dahil hindi lang tayo pang PBA, pang NBA, pang boxing. Yung MMA tuloy, baka kasi sports fan tayo eh. So lahat yan pinapanood natin. Pero wag natin kalimutan na mamaya, kaya ako, live commentary. Let's see, baka makapirate tayo eh. Kagaya nitong photo na to, sa PBA yan PBA Media. So shout out sa PBA Media. Salamat sa photo. Anyway, for TNT's lamang sa bilis, sa free throw, sa perimeter shooting, at sigurado akong mas gutom sila. Gutom na gutom ang TNT. No? Sa tingin ko ang problema lang, pagdating po sa finals, and I know most of you would agree, experience is better than hunger most of the time. Okay? So, prediction time. Pag nakinig ka sa paligid mo, karamihan sasabihin SMB in 5 or 6. Pero magsasabi na TNT in 7. Pero kadalasan, pag emotional ka, syempre, ganyan ang sasabihin mo. No? Game 7 yan. Ito, realistic take ko. Kung walang major injury or normal lahat ang rotation, San Miguel still have the upper hand. No? Parang maganda lang kasi sa pelikula pag nananalo yung underdog o yung hindi pa nananalo. Pero again, pwedeng manalo ang TNT kung sila una makamomentum. Yeah, at magiging madugong serye pag sila ang una. Kasi hindi basta-basta makakapagpapatalo yung SMB. So, but if I have to say something, parang MVP ang puso, no? Pero SMB yan. Tingin ko SMB yan. So, anyway, sa mga kapaukas ko dyan, sa mga nanonood dito ng mapa-basketball or boxing, kung basketball, pa-comment nga ng prediction nyo. Gusto ko lang malaman kung SMB kayo or TNT. Para sa SMB fans, no? Ang masasabi nila dito, sabihin nila, Philippine Cup, kami ang standard. Pero para sa TNT, sasabihin nila, kami na ngayon. No? Kung hindi pa ngayon, kailan? Kaya ang masasabi ko lang, kita-kita tayo sa PBA Finals, manood tayo, supportahan natin ang PBA. Ngayon mo na nga lang susuportahan pag finals
kung Hinebra fan ka man, ako Hinebra fan ka, panoodin pa rin natin. Sigurado ako sa'yo, maganda ito. Hindi basta-basta magpapatalo ang TNT at syempre ang San Miguel Beermen. While they are still sila yung parang standards, talagang walang tulugan. Walang bigayan. Ano sa tingin niyo, guys? Let me know sa comment section. Please, subscribe and hit that notification bell para laging updated. Mapa YouTube man or Facebook. Salamat, guys.